ang halik ay napalitan ng mapusok habang tumatagal. Naging mapaghanap at agresibo. Halos malunod ako sa halik namin dalawa. Lahat ng paghihintay at tampo na nararamdaman ko sa tagal ng paghihintay ko sa kanya ay biglang naglaho. Lord, I really miss this man. Kapwa kami hinihingal na dalawa at pawisan nang maghiwalay ang aming labi. I love you, baby. I love you so much. Napatitig ako sa mata ni Lander. Nakikita ko matinding pagod at pagkasabik. I love you too. Thank God. At muli ay nagtagpo ang aming labi. Sa mga sumunod na oras, papagabi na. Ang buong akala ko ay uuwi na kami ng Bataan pero hindi kami dumiretso doon. Saan tayo pupunta? Kahit magkatabi kami nakaupo ay hindi binibitawan ni Lander ang kaliwang kamay ko. Panay pa ang halik nito sa likod ng palad ko. Napansin ko na medyo umitim ang mukha nito. Kumapal din ang buhok at tinubuan ng balbas at bigote. Kahit ganito ang itsura nito ay sobrang gwapo pa rin niya sa paningin ko. Sa klase ng trabaho niya ay talagang ganito ang mangyayari sa itsura niya. Makati. Ha? Anong gagawin naman natin doon? Bakit hindi na lang tayo umuwi sa Bataan? Pagtataka ko. Sa Makati muna tayo, baby, bago umuwi kila mama at papa. Napatingin sa akin si Lander sabay halik sa kamay ko. Wala akong gamit. Nasa sasakyan ni Kuya Dustin. Don't worry, maraming damit doon sa liyan. Makihiram ka muna. Malakas akong napasinghap. Lander! Inalok pa ako nito na kumain pero tumanggi ako. Sino bang magugutom sa buong araw na pagkabigla? Wala akong ganang kumain. Hindi maramdaman ang gutom. Halos manlaki ang mata ko nang pumasok kami sa isang village dito sa Forbes Park. Sa pagkakaalam ko at sa mga nababasa ko ay itong lugar sa Makati ang maraming naninirahang mayayaman tao. Puro celebrity, politicians at business tycoon ang naninirahan. Sa bawat nadaraanan ng mata ko ay para akong nasa ibang bansa. Puro mansyon at naglalakihang building na bahay ang nakatayo. Hindi sila dikit-dikit dahil may mga malalaking bakuran sila. Nalulula ako sa lahat ng nakikita ko. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang kulay itim at higanteng gate. Napatingin ako kay Lander kung bababa ba ito sa sasakyan pero hindi. Kusang bumukas ang malaking gate at nagpatuloy sa pagdadrive si Lander. Hindi ko mapigilan na humanga sa malaki at magandang bahay. Parang modern mansion iyon. Puro salamin ang bawat dingding. Mukha man akong ignorante sa mga nakikita pero talagang sobrang ganda ng mga nakikita ko ngayon. Inalalayan akong makababa ni Lander. May ilang security ang nagtakbuhan para lumapit kay Lander at nagsisaludo sa kanya. Inihagis lang ni Lander ang susi sa isang guard. Napasunod ang tingin ko nang pumasok sa loob ng sasakyan ang guard at pinaandar iyon. Hindi ko na alam kung anong sumunod dahil yumakap sa bewang ko si Lander. Bumukas ang main door at sumalubong sa mata ko ang nakikislapang mga ilaw. Diyos ko, bahay pa ba ito o palasyo? Sa laka at lawak ng living room kapag sumigaw ka ay para mag-e-echo. Lahat ng nakikita kong gamit at nakadisplay ay parang ginto dahil nakikislapan iyon sa ilaw. Napatingala ako sa napakalaking chandelier na umabot hanggang second floor mula tuktok ang pagkakasabit. Bigla akong nanginig sa lahat ng nakikita. Ang mga kasambahay ay napatakbo at napayuko at bumati. Good evening po, Sir Lander. Napakapit tuloy ako nang mahigpit sa braso ni Lander. Nanliit akong bigla. Ang mga kasambahay ay hindi mukhang maids. Nakasuot sila ng scrub suits at hindi mukhang stress. Tumango si Lander at ngumiti sa lahat. I want you to meet my loving girlfriend, Tina. Pagpapakilala ni Lander sa akin, nahihiya akong ngumiti sa lahat. Ang iba ay kanina pa mukhang shock sa akin. Ngumiti naman ang lahat pero ang iba ay hindi ko mabasa ang ekspresyon ng muka. Good evening po, ma'am. Bati ng lahat sa akin. Tumango ako at ngumiti sa kanila pero sa loob-loob ko ay nahihiya talaga ako. Magandang gabi po sa lahat. Kumusta po? Mabutit na padalaw po kayo dito, Ma'am Tina. Opo. Kahit Tina lang po ang itawag niyo sa akin. Nakakahiyang tawagin nila akong mom. Hindi naman nila ako bossing. Mahinang nagtawanan ng ilang kasambahay. Tapos na ba kayo magluto? Nakahanda na po ang dinner, sir. Salita ng ginang na nasa unahan na siyang nagsasalita. Mahigpit na nakahawak sa akin si Lander at nagsimula kaming maglakad. Sa haba ng nilakad namin ay pumasok kami sa isang malaki at malawak na dining area. Diyos ko, parang hihimatayin ako sa laki ng lugar na ito.
Oo, maganda ang mansion ni Dusty na talagang napahanga ako ng gusto. Pero kakaiba itong kay Lander. Nagtatayuan ang buhok ko sa katawan. Ipinagkila ako ng upuan ni Lander. Pagkaupo ko ay nanliit ako ng husto. Sa laki at sobrang haba ng lamesa, para bang 50 katao ay kasya. Ang dami pang pagkain na kahain na akala mo ay may fiesta. Ganito ba talaga silang mag-prepare ng pagkain? Diyos ko, pang isang buwan na ito sa dami. Napababa ang tingin ko sa pinggan na nasa harapan ko. Parang pinggan ng mga hari at reyna. Wala naman kami sa catering pero naka-organize ang baso, platito at mga kubyertos. Pati kubyertos ay kumikislap at malaginto ang kulay. Diyos ko, parang ayoko nang kumain. Umupo sa tabi ko si Lander. Nakakahiya pero pinagsilbihan pa ako nito. Nahihiya tuloy ako sa mga kasambahay na nakatingin sa amin. Baka hindi ako makalunok ng pagkain nito. Kumain na ba sila? Tukoy ko sa mga kasambahay. Mamaya pa sila pagkatapos natin. Lalo akong naasawa. Nahihiya ka ba sa kanila? Nakatunghay pa ito sa akin. Ha? Hindi pa man ako nakakasagot ay nagsalita si Lander. Iwan niyo na muna kami. Nagsiyo ko ang mga kasambahay at nagsilabas ng dining area. Medyo ni-guilty naman ako, pero kahit paano ay nabawasan ang pagkaasawa ko. You can eat comfortably, baby. Hindi ako naging komportable sa dinner na ito. Kahit pa nakakatakam lahat ng pagkain ay hindi ako makakain ng marami. Wala akong gana. Hindi mag-sink in sa utak ko ang lahat ng nakikita ko ngayon. Dagdagan pa ng iba't ibang klase ng emosyon na nararamdaman ko ngayon. Pagkatapos ng dinner ay hinila akong paakyat sa hagdan. Ang daming pintuan at sa katulad kong first time lang na napunta dito ay talagang nakakaligaw. Pero imbis sa second floor ay pumasok kami sa isang pintuan. Napasingap ako sa paligid at nakita kong may pinindot si Lander. Elevator pala ang kinatatayuan namin. Bumaba kami mula sa 5th floor at naglakad kami at huminto sa isang pintuan. May maliit na parang TV sa gilid ng pinto pero nagulat ako nang ilagay doon ang palad ni Lander. Biglang umilaw iyon ng kulay asul at may dumaang kulay pula na ilaw. Tumunog iyon at ibinaba ni Lander ang kamay. Nakita ko sa screen ang kulay green na check. Sobrang high-tech ang pintuan pa lang. Hinawakan ni Lander ang handle ng pinto at binuksan iyon. Go inside, baby. Sumunod lang ako sa sinabi nito. Nauna akong pumasok bago siya. Sumalubong sa akin ng malamig na aircon. Binuksan ni Lander ang ilaw at tumambad sa akin ang malaking kwarto. Kasabay ng lamig ng silid ay sobrang bango pa. Nastatwa ako nang maramdaman ko ang ilong ni Lander sa bato ko. Niyakap niya. Namiss ko ang baby ko. Halos mabaliw ako araw-araw kakaisip sa'yo. Pinaharap ako ni Lander. Nakita ko ang paglamlam sa kanyang mata. Mabilis niya ako niyakap at kulang na lang ay ibaon niya ako sa kanyang katawan. Lander, bigla akong kinabahan. Malakas kong nahampas ang isang kamay na humahaplo sa tiyan ko. Napabangon ako sa kinahihigan ko at mabilis kong kinuhang unan at inihampas sa lalaking nasa kama. Oh God, baby stop! Stop it! Nabitawan ko ang unan at lumipad iyon sa ibaba ng kama. Mabilis na nasalo ang magkabilang braso ko ng mahigpit. Baby! Malakas akong suminghap. Lander? Napatitig ako sa lalaki nasa harapan ko ngayon. Baby, masama bang gising mo? Malambing ang boses nito. Napapikit ako ng haplosin ni Lander ang mukha ko. Naramdaman ko na lang na hinagkan nito ang ulo ko at inaamoy-amoy kaya napadilat ako. Hindi. Nagulat lang ako. Bakit kasi nasa tabi kita? Hindi naman tayo magkasamang natulog. Naalala ko kagabi, pagkatapos namin kumain ay dinala niya ako sa kwarto niya. Hindi naman ako natakot na may gagawing hindi kung magugustuhan si Lander pero medyo kinabahan ako. Dahil first time ko lang makakapasok sa kwarto ng isang lalaki. Oo, maganda at sobrang lawak ng kwarto nito. May sariling walk-in closet na para bang nasa mall ka. Iba pa ang kwarto sa mga relos, sapatos at ilang gamit nito na nakalagay sa stante. Mabango at malinis at sobrang lamig. Nagpasama ito at pinaghintay pa ako dahil nag-shower pa siya. Kahit naman boyfriend ko si Lander ay nahihiya akong makita itong nakahubad. Pero dahil may pagkamakapalang mukha ni boyfriend ay nag-boxer lang siyang dumapa sa kanyang kama. Nagalit pa ako dahil ang lamig-lamig pero siya parang hindi tinatablan. Parang balat ata ng kalabaw ang katawan nito. Dagdagan pa dahil maraming tadtad ng tattoo. Kahit ganoon ay hinaplos ko ang balat nito at namiss ko kasi. Masahin mo ako baby, masakit ang likod at balikat ko. Kahit hindi ako marunong ay hinilot ko na lang siya.
Kunti lang alam ko dahil napapahilot minsan si Papa kapag masakit ang likod pero madalas ay si Mama na ang gumagawa. Habang nagkukwentuhan kami ay puro ungo lang ito. Kinumusta naman niya ako sa pag-aaral ko. Panay ang salita, yun pala itinulugan niya lang ako dahil hindi na nga sumasagot. Humihilik pa. Kawawa nga dahil mukhang matinding pagod ang nangyari sa kanya. Kaya kinumutan ko na lang at sinigurado kong lumabas ako ng kwarto nang hindi ko alam kung saan ako matutulog. Hindi naman pwede na makitabi kay Lander. Kahit boyfriend ko iyo'y nakakatakot. Ayokong baliin ang pangako ko sa magulang ko. Mabuti na lang at nakita ko ang isang maid nila paglabas ko. Yun pala'y naghihintay sa akin para ituro kung saan ako tutuloy. Sa laki at lawak ng kwarto, akala ko ay kay Atlia na iyon. Yun pala ay guest room palang iyon pero sobrang ganda at sobrang bango. Binigyan pa ako ng masusuot kong pantulog at underwear na mukhang bago pa at hindi pa nagagamit. Mabuti na lang at sakto lang sa katawan ko. Nabigla ako nang kabigin niya akong palapit sa kanyang malaking katawan. Naamoy ko ang mabangong pabango at sabon dahil bagong ligo ito. Gusto ko lang bumawi sa'yo, baby. I'm sorry. Siningot ko muna ito bago sumagot. Para saan? Ang tagal ko nang nawala sa'yo. Tinulugan pa kita kagabi. Hindi tuloy kita na-kiss. Hinawakan ni Lander ang ibaba ng labi ko at walang paalam na basta lang niya akong hinalikan. Halos malunod ako sa masarap na halik ngayong umaga. Kahit malamig ang buong kwarto na ito ay nakaramdam ako ng pangiinit sa katawan. Halos sabulin ko ang hangin na maghiwalay ang aming labi. So sweet. Nakatitig si Lander sa labi ko pero nanlaki ang mata ko at mabilis na napatakip sa bibig. Huwag kang lumapit. Para akong sinaniban ng kung ano at dahil mabilis akong nakatalon sa kama. What happened? Naguguluhan si Lander sa reaksyon ko kaya napababa din ito ng kama. Diyan ka lang. Nakakainis ka. Tinakpan ko ang mukha ko. Baby, bakit? Did I do something wrong? Lumapit si Lander sa akin para abutin ako pero mabilis akong nakalayo. Diyan ka lang. Huwag ka muna lumapit. Nagtatakbo ako papasok ng banyo at mabilis na inilak para masiguro na hindi niya ako masusundan. Baby! Baby! Kumakatok sa pinto si Lander pero hindi ko iyon pinapansin. Kadiri ka, Tina. Gusto kong lumubog sa kahihiyan sa harap ng salamin. Sino bang hindi mahihiya sa itsura ko ngayong umaga? Mukha na nga akong bruha sa umagang ito ay wala pa akong hilamos. Tapos naghalikan pa kaming dalawa ni Lander na wala pa akong sipilyo. Ay, nawala na ang pagtawag at pangangatok ni Lander. Siguro ay napansin niyang kailangan ko magbanyo dahil sa itsura kong bruha at mabahong tingnan. Kaya naligo ako ngayong umaga. Nagkuskus ako ng gusto dahil nahihiya ako kay Lander. At ang ginamit kong toothbrush sa nagdaang gabi ang ginamit ko ngayon. Sinigurado kong malinis at mabango ang bibig ko. Nakakainis talaga. Nagsuot ako ng roba at pinulupot ang towel sa buhok ko. Ngayon naman hindi ko alam kung paano lalabas ng banyo. Wala na nga akong underwear, wala pa akong damit at pants. Langhiyang iyan. Pero hindi naman pwedeng magmukmuk ako dito habang buhay. Kailangan ko nang lumabas pero baka nasa labas si Lander. Ano ko nandyan si Lander? Boyfriend mo naman yan, Tina, at hindi ibang tao. Gosh, ang hirap makipagtalo sa sarili. Bahala na nga. Dahan-dahan pa ako nagbukas ng pinto. Wala akong narinig dahil tahimik naman kaya niluwagan ko ang pagbukas ng pinto. Are you done? Halos layasan ako ng sarili kong kaluluwa sa gulat. Lander naman, ginulat mo ako. Napahawak pa ako sa dibdib ko. Nakasanda lang pala ito sa gilid at parang kanina pa ako hinihintay. Tumaas lang ang sulok ng labi nito habang nakatitig sa mukha ko. I brought you some clothes, baby. Get dressed so we can have breakfast together. Nawala tuloy ang bala kong pagtataray kay Lander. Ang hinahon niyang magsalita, parang gusto kong batukan ang sarili ko. Hinintay pala niya ako para dalhan ng maisusuot. Okay, thank you. Nilagpasan ko ito nang maglakad ako, pero ramdam ko ang mainit itong mata sa likuran ko. Wala akong suot na undies. Feeling ko tuloy ay nakikita ni Lander ang kaluluwa ko kahit na may suot akong roba. Bahagyang napaawang ang labi ko dahil maraming damit at pants o skirt ang nakalatag sa kama. May dress din na para bang aalis ako kung isusuot ko ang mga iyon. Bakit ang dami naman ito, Lander? Lumungon ako sa likuran ko pero halos mabunggo ang mukha ko sa matigas na katawan ni Lander. Hindi ko napansin na nakasunod pala ito sa akin. Napatingala tuloy ako. Para may pagpilian ka, baby. Pasensya na pero hinalukay ko lang ibang damit ni Lian. Napakamot pa sa ulo si Lander. Napatingin ulit ako sa mga damit na nasa kama. Nakakahiya. Ibalik mo na lang lahat yan. Hindi ko susuot yan lalo pat wala sa atelier.
Napalingon ako sa kamay nitong humaplos sa braso ko at pinisil iyon. Baby, matagal nang hindi umuwi ang kakambal ko dito. At lahat ng iyan. Nguso nito sa mga damit. Hindi niya pa na isusuot ang lahat ng iyan. Kaya that's okay. Hindi niya hanapin lahat ng iyan. Tinampal ko ang kamay nitong humahaplos sa braso ko. Tingnan mo, hindi mas lalong hanapin ni Atelier ang gamit niya dahil puro bago pa lahat ng iyan. Duro ko sa mga damit. Nabigla ako sa pagyakap sa likuran ni Lander. Halos matigas ang katawan ko nang maramdaman ko ang matigas na bagay sa likod ko. Napalunok ako kasabay ng paghalik-halik nito sa bato ko at ang kamay nito'y nakayakap na sa bewang ko. Lander! Diyos ko Lord, bigyan mo po ako ng maraming lakas para hindi rumupok sa boyfriend ko ang panayang halik. Bihis ka na, bago pa tayo makalimot. Hinawakan nito ang pisngi ko, paharap sa kanya at isang mapusok na halik ang ibinigay nito sa akin. Nakakabaliw. Nang lumabas ito ay saka ako nagbihis na parang lutang. Isunuot ko na lang ang isang damit na short sleeve na square neck na kulay puti. Tinarnuhan ko na lang ng high waist na brown short at slippers. Sinuklay ko na lang ang buhok ko at tinayaan na kusang matuyo sa hangin. Hindi na ako nag-ayos ng sarili at tinayaan kong walang kahit na ano sa mukha ko. Pagkabukas ko ng pinto ay nakita ko si Lander na nakatalikod na mukhang naghihintay sa akin. Pero may kausap ito sa phone habang isang kamay ay nakahawak sa bewang. Napalingon ito sa akin at sinuyod ng kanyang mata ang buo kong katawan. Okay, I got it. I'll call you later. Ibinaba ni Lander ang cellphone at ibinul sa iyon habang walang kurap na nakatingin sa akin. Alam kong namula ang mukha ko sa titing nitong nakakalambot ng tuhod. You look so beautiful. Lumapit ito sa akin at tinapit ang katawan ko sa kanya at isang masarap na halik na naman ang ginawa namin. Hindi ko na ata mabilang kung nakailang halik na kami sa isa't isa. Your smile suits you better. Napapikit ako sa magaspang nitong panga na umahaplos sa pisngi ko. Lander, baka may makakita sa atin. So? Lander! Tinampal ko ito sa braso. Nakakainis kasi ang harot-harot niya. Pagkababa namin sa dining area ay may nakahain ng pagkain. Nahihiya ako sa totoo lang lalo na sa mga kasambahay na napapatingin sa amin, lalo na sa akin. Alam kong hindi ako galing sa isang mayamang pamilya at baka imbis na matuwa na makita ako ay kung ano-ano pang nasa isip nila tungkol sa akin. Kahit wala akong naririnig sa kanila pero ganoon kasi iyon. Napapanood ko yata sa TV kaya ganoon. Are you okay? Ha? Oo naman. Ipinaghilan niya ako ng upuan. Napatingin ako sa malaki at pahabang table. Grabe, agahan pa lang, ganito na kadami. Kung sabagay mas marami ang pagkain kagabi na hindi rin naman nagalaw. Mabuti na lang at walang mga kasambahay na nandito. Siguro'y nasabihan na ni Lander. Ngayon ko lang din napagtanto na kung kumain si Lander ay palaging marami. Hindi isang ulam lang ang nasa lamesa dahil dito pala sa malaking dining area nila ay parang fiesta sa dami ng pagkain. Saan kayo napupunta ibang pagkain kapag hindi nila nakakain? Sa mga kasambahay din siguro. Grabe naman ko, ipapakain nila sa aso. Psst. Napatingin si Lander sa akin habang sinasandukan ako ng pagkain. Baby, may gusto ka ba? Napalingon pa ito sa mga pagkain. Umiling ako. Hindi, itatanong ko lang kung may mga alaga kayong aso. Sandaling napatitig sa akin si Lander. Halatang nagulat pero mabilis lang iyon. Marami. Gusto mo bang makita? Ako naman ngayon ang nagulat. Tumikim ako. Sige, ako na. Uunahan ko sana sa pagkuha ng sausage pero hindi ako nito pinansin. Nasa bahay kita baby kaya habang nandito ka, pagsasalbihan kita. Nahiya ako. Habang kumakain ako ay pinagtimpla pa ako nito ng kape. Nakakataba ng puso pero sa totoo lang hindi ako sanay sa ganitong pag-aasikaso ni Lander sa akin. Gusto mo sa'yo na lang ito? Tinusok ko sa tinidor ang sausage. Hindi dahil sa ayoko na kundi gusto ko itong subuan. Busog na rin naman na ako. Itinaas ko ang kamay at inilapit sa bibig nito ang sausage. Sure. Kinilig ako sa gwapo mukha ni Lander. Ewan pero mas gusto kong siya ay subuan ko. Kaya heto ako ngayon sinusubuan siya ng pagkain mula sa pinggan ko. Gusto mo pa ba? Tanong ko nang masimot ang plato. Ikaw gusto mo pa ba? Napaawang ang labi ko. Maya-maya ay natawa ako ng mahina. Oo, gusto pa kitang pakainin. Ubusin mo itong lahat ha. Nguso ko sa lahat ng pagkain na nakahain. Baby, baka puspusan ang pagbubuhat ko nito sa gym sa dami ng kinain ko. Pagbibiro pa nito, tinaasan ko lang ito ng kilay. Kumuha ko ng cauliflower at isinubo sa bibig nito. Saan naman magbubuhat?
Ang pagkakaalam ko marami magaganda sa gym. Kundi chicks ang hanap mo doon, kabaklaan lang. Mahinang napamura si Lander. Nawala liwanag sa muka at napalitan ng pagkasimangot. Bibig mo? Nilakahan ko ito ng mata. Kumakain tapos nagmumura. And where did you get that information? Salubong ang kilay nito na nakatingin sa akin. Nagkibit balikat ako. Sabi nila. Sandaling napatahimik ito habang hindi nagbabago ang simbakol na mukha. Don't believe what people want to say. They're dumb idiots. Mukhang nagalit ito dahil hindi na masaya ang mata. Parang nakonsensya tuloy ako. Ako pa tuloy ang dahilan ng pagka-bad mood nito. Baka bigla ako nitong pauwiin. Wala pa naman akong dalang pera dahil wala sa akin ang bag ko. Galit ka na? Mahina akong tanong. Hindi ko na rin itinuloy ang pagsubo nito ng pagkain. Baka hindi ito matunawan dahil galit. Baka maapektuhan pati ang pagnguya. Baby, lumamlam ang mata nito at inilapit ako sa kanya. Napadikit tuloy ako sa matigas nitong katawan. Bakit ako magagalit sa baby ko? Kahit kailan hindi ako magagalit sa iyo, no? Ganyan kita kamahal. Napapikit ako sa kilig, langya lang. Pati kalamnan ko sa katawan ay kinikilig ng husto. Mahinang natawa si Lander. Mukhang good mood na ulit. Ikaw nga itong laging galit sa akin. Pero kahit galit ka palagi, araw-araw kitang mamahalin. Susuyuin ka kapag nagagalit. Papasayahin para hindi lumungkot at lalong hindi kita sasaktan. Sobrang mahal kita, baby ko. Ikaw at ikaw lang mamahalin ko. Naramdaman ko ang paghalik nito sa ulo ko. Ang layo ng pagiging detective ko sa isang makata. Pero tingnan mo naman, baby. Baka sumunod na ako kay Balagtas para gumawa ng rebulto. Parehas kaming natawa pero mas malakas ang sa akin. Wala nga naman sa itsura nitong mukhang matuon at tadtad ng tattoo para maging sinaunang tao sa pagiging makata. Pagkatapos kumain ay hinila ako ni Lander sa labas ng bahay. Malawak iyon at nakita ko ang guardhouse na nandoon, ang mga naka-uniforme, mga bantay. Magkahawak kamay kaming naglakad paikot sa labas ng bahay. May paasyo akong nakita na masarap tambayan lalo pa at may mga puno doon para hindi mainitan ang gustong magpahinga. May garden din akong nakita. Iba't ibang klase at kulay ng mga bulaklak at halaman ang nakatanim. Mahigpit na nakayakap ang braso ni Lander sa bewang ko habang naglalakad kami sa maliit na bridge. Wow! Feeling ko ay nasa pasyalan ako na pumasok sa isang entrance na may bayad para lang makakita ng magagandang koi fish sa maliit na ilog. Pero hindi ito ilog dahil parang pool iyon na ginawa para sa mga isda. At ang inaapakan namin tulay ngayon ay para makita ang napakaraming koi fish na halatang naalagaan dahil malulusog at malalaki. Bumitaw sa akin si Lander. Pagtingin ko sa kanya ay may hawak na itong feeds. Hindi ko napansin kung saan ito kumuha ng pagkain ng isda. Naghagis ito ng feeds at napamangha ako dahil sinalakay agad iyon ng mga koi fish. You wanna try? Sige. Ang laki ng pagkakangiti ko habang kumukuha ng feeds. Inilagay ko sa kaliwang kamay ko ang pagkain at nang humarap sa mga naglalangoy ang isda, ay paunti-unti ako naghagis ng pagkain. Tuwang-tuwa ako sa mga nakikita. Kung nandito lang sa Tricia, naku, matutuwa ang batang iyon. Inihagis ko ng lahat ng feeds at nagkagulo ang mga isda. We can bring your niece here. Nakangiti nitong salita. Napatingala ako kay Lander na halos nakayakap na sa likuran ko. Napatitig ako sa kanya na seryoso ang mukha. Lander, may dapat tayong pag-usapan tungkol sa pamangkin ko at kapatid ko. Mukhang inaasahan na niya ang tanong kong iyon dahil hindi na ito nagulat. Let's talk about that, Anmaru. Hinalikan muna ako nito sa labi bago namin iwan ang mga isda. Pero bago kami pumasok ng bahay ay binitawan ako ni Lander. Pumito ito at maya-maya pa'y narinig ko ang malalakas na tahulan ng mga aso. May doghouse na hindi literal na pang doghouse dahil malaki ang kulungan at may bubong para malayang nakakatakbo ang naglalakihang mga aso. 2 German Shepherd at 2 Labrador Retriever. Sa ganda ng mga aso at balahibo, tsak alagang-alaga ang mga ito at hindi nagugutuman. Napasinghap ako nang buksan ni Lander ang gate at sinarado agad. Halos matumba si Lander dahil pinagkaguluhan siya ng mga aso na ngayon ay natutuwa na nakikita ang amo nila. Hindi ako lumapit kahit na nakakulong mga aso. Masaya na akong nakikita ang mga ito para hindi sila madistract sa akin. Hindi naman nagtagal ay lumabas na si Lander. Nagtahulan ng husto ang mga aso nang iwan ito ng kanilang amo. Nang makita ko'y parang naging mabangis kaya natakot ako. Ganyan lang sila pero mababait lahat. Muli ay niyakap ako ni Lander sa bewang. Pumasok na kami sa loob ng bahay at sa kwarto mismo ni Lander kami dumiretso. Sit here.
Tinapik ni Lander ang kama nang maupo ito at sumandal sa headboard ng kama. Umupo ako pero hindi mismo sa gusto nitong pwesto. Hindi kita kakagatin. Bakit ang layo mo, baby ko? Nagulat pa ako sa biglang pagbuhat nito para lang ako ay makatabi. Lander naman? Ang buong akala ko ay gusto niya lang ako makatabi pero hindi. Kinandong ako nito sa kanyang hita. Sobrang namiss kita, baby. Baka saan tumapunta, Lander? Mahina akong salita. Kailangan ko ng maraming lakas para hindi mahulog sa tukso. Inamoy-amoy pa ako nito bago sumagot. Ganito lang ang gusto ko, baby. I know our boundaries. Mahal kita at may respeto ko sa'yo. Napahawa ako sa braso nitong may tattoo. Kahit ang itim-itim ng braso nito dahil sa tinta, ay hindi iyon kabawasan dahil naglalabasan ang naglalakihan nitong ugat sa tigas ng braso at kamay nito. Nakaka-inlove talaga. Bumuntong hininga ako at tinayaan na lang ang paglalambing nito sa akin. Ganito nga siguro si Lander, napakalambing kahit wala sa itsura niya. Walang alam ang magulang ko na nandito ako sa bahay niyo at baka kapag nalaman nilang kinidnap mo ko, baka mayari ka pa. Bumangon ang ulo ko para magtama ang mata namin ni Lander pero labi nito ang sumalubong sa akin. At isa pa, nalaman kong isa ka palang miyembro ng isang sekretong organisasyon. Kaya pala, ganun na lang. What do you mean? Mataman akong tinitigan ni Lander. Hinawakan pa dito ang pisngi ko para hindi maghiwalay ang aming paningin. Ang pagsulpot mo sa lugar namin ay dahil may isa kang misyon, hindi dahil sa pagiging miyembro mo kundi para tulungan ang kabaro mo. Did Mika tell you about it? Tumango ako. Nung una ay nalito ako, pero nang makita ng dalawa kong mata ang kapatid ko at ang kabaro mo na naghahalikan, ay gusto kong magwala sa galit. Hindi dahil sa ayaw ko magkanobyo o asawang ate Tanya ko. Pero ang lalaking iyon na ang pangalan ay Dustin, ang siyang tunay na ambapala ng pamangkin ko. Nakakagalit sobra at kahit hanggang ngayon ay may bigat pa rin sa dibdib ko. Maraming pagsubok ang dumating sa buhay namin, Lander. Gusto kong umiyak pag naaalala ko ang mga panahon na durog ang pamilya namin. Si Dustin na nagpasok ng matinding pagsubok sa buhay ng pamilya namin. Ang pag-aagaw buhay ng kapatid ko sa ICU dahil sa panganganak at ang pagka-atake sa puso ni Papa. Ang maliit na lupa na minanapan ng papa ko sa kanyang magulang ay naisanla pa at sa lupang iyon ay nakikisakan na lang si Papa para lang may maitustos kami sa pang-araw-araw. Ang hirap. Sobrang hirap ng pinagdaanan ng pamilya namin. Walang kamag-anak ang gustong tumulong. Mabuti na lang at may Diyos kaya binigyan pa kami ng lakas at tanggapin ang lahat. Kahit ganoon ay sobrang minahal ng pamilya namin ang pagdating ng pamangkin ko. Kahit na naghahanap ito ng daddy, ay pinupuno namin siya ng pagmamahal, lalo na ng magulang ko. Pero hindi pa rin mawawala sa dibdib ko na si Dustin na may dahilan noon. At ngayon ay kasintahan pa ng kapatid ko. Kung sa akin ay matatanggap ko pang paunti-unti. Pipilitin kong intindihin kung ano bang nangyari sa mga nakalipas na taon pero paano naman kay mama? Lalo na sa papa ko. Bumaba ang mata ni Lander dahil sa sinabi ko. I'm sorry, baby. I'm really sorry. Kaya pala ganoon na lang ang paglapit mo sa magulang ko. Hindi dahil sa nagkagusto ko sa akin, kundi dahil sa pamangkin ko. Nararamdaman ko ang paninigas ng lalamunan ko. Pinipilit kong huwag maging emosyonal. I can explain, baby. Just listen to me. Kasamahan mo siya, di ba? Bakit wala ka man lang nabanggit? Sa tinagal-tagal mo sa lugar namin, nakuha mo pa ang loob ng pamilya ko. Wala kang binanggit ni Katiting na idea sa akin. Baby, isa kang detective kaya natapos mo agad ng trabaho mo. Patapos mong makonfirm na anak ni Dustin sa Tricia. Sa tingin mo bang matutuwa ang magulang ko sa ginawa mong pakikipaglapit sa kanila? May hidden agenda ka pala. Kahit sino kasi magtataka din kung bakit sa dinami-dami ng tao sa lugar namin, kami pa ang napili mo lapitan at pinagkagustusan mo ng gusto kahit hindi mo kami kaano-ano. Baby, itinaas ko isang kamay para hindi ito makasingit sa pagsasalita ko. Masama na rin ang loob ko sa'yo. Hindi ko alam ba't ako nandito. Dapat umuwi na lang ako sa amin. That's too harsh, baby. Ako naman. Paano ako makakapag-explain sa'yo? Inagagalit ka sa akin. Kumawala ako sa mga bisig niya pero mabilis niya rin akong hinuli at ikinulong. Dito ka lang, baby. Marami pa tayong pag-uusapan. Uuwi na ako. Isusubok kita kay mama at papa. Hindi na ako makagalaw dahil mas lalo niyang hinigpitan ng pagkakayakap sa akin. Sa bilis ng pangyayari ay nakahiga na ako at si Lander ngayon ay nasa ibabaw ko. Anong ginagawa mo, Lander? Umahon ang kaba sa dibdib ko dahil sa sitwasyon namin dalawa.
Mas lalo pang lumaki ang mata ko nang itaas dito ang magkabilang braso ko gamit lang ang isang kamay ko. Sorry baby, pero kailangan natin talagang mag-usap ng maayos. Patawarin mo ako pero ito lang ang naisip kong solusyon. Lander! Ang lakas ng dali ko na makita ko kung paano akong talian sa braso ni Lander gamit ang kumot at itinali iyon sa gilid ng kama. Pwisit ka, Lander! Nagpapadyak ako. Nasa pulito sa muka. Hinuwakan lang nito ang muka na namumula. Akala ko ay sasaktan ako nito dahil wala akong kalaban-laban sa kanya kapag nangyari iyon. Mula ulo ipinasadahan ako ng tingin ni Lander. Nagtagal pa iyon sa dibdib ko at hita, pababasa pa ako at pabalik sa mukha ko. Kahit mahal ko ito ay grabe ang kaba sa dibdib ko. Baka mag-iba ang tingin ko sa kanya kapag may ginawa itong hindi tama sa akin. Bumuntong hininga ito at inilapit ang mukha sa akin na halos maamoy ko na ang mabangong hininga niya. Mag-uusap tayo, baby. Kiss muna kita. Dilat ang mata ko nang maglapat ang labi namin dalawa. Ikaw ba naman ang biglang halikan ng mapusok? Galit ako sa kanya pero ang bilis kong gantihan ang halik nito.